Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhay Metro, ang programang nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay Metro, kapupulutan ng iba't ibang kaalaman mula sa kung saan-saan. Gabay sa matamis na buhay, may kamustahan. Alamin kung ano ang dapat. Mga payo ng marimong concern, lalo na kung yan ay tungkol sa tibok ng puso. Buhay Metro, Lunes hanggang Biyernes. Makakasama si Ate Aida Gonzales. Aida Gonzales. Gabi-gabi, pagsapit ng alas 9. Buhay Metro. Kinig na dito sa DZME 1530. Ang Radyo 1. Sandali, oo nga, nawala ako Bago kasi, bago yung partner ko. Anyway, feeding your body good things also includes feeding your mind good things. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang magbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Ano yan? Buhay Metro. Ako po si Aida Gonzales, ang dating nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo sa mga dadaanan nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya, ano pa hinihintay nyo? Tara na po, let's enjoy our journey together. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 19, 97 days na lamang at Pasko na. Alam nyo ba yan? So kapag araw ng Thursday, ang ating pinag-uusapan, usapang puso. Pero break muna tayo sa usapang puso. Nakipag-break ako Hindi, umiiyak ang puso ko. Joke lang po. Oo, bigyang pansin natin, focus muna tayo dun sa every night naman din ay napapanood ninyo at napapakinggan yung ating segment na Alagang Natural. Kung saan, sino ba ang kaninong tinig ang inyong nararinig dyan sa Alagang Natural segment natin? Walang iba kundi si Doc Anton Roquel. Hi, Doc! Hello. Maraming salamat po kay ma'am. Ayun. Yeah, first time mo ba, Doc? First time dito. Na live, parating recording lang sa Alagang Natural Oo, si Doc ay fresh na doktor. Ang iyong naging pre-med ay isa kang pharmacist, no? Pharmacy po. Pharmacy, yes. Oo. And tuloy-tuloy na nagpapakadalubhasa, Doc, sa mga panahon na ito. Yes, sa mga pag-aaral, sa mga researches, ganyan, paggawa lang mga products, kasama din yan. Pati yung pagbabasa, diretso tayo din, ma'am. Correct. So, kasi ganyan pala ang doktor. No? Totoo pala yung naririnig ko nung araw pa.
ngayon may anak akong doktor na parang talagang walang tigil ang pag-aaral ninyo. Yes, ma'am. Opo, tuloy-tuloy lang. Parang kahit kumikita na kayo, di ba, nagtatrabaho na kayo, nag-a-attend na kayo ng mga pasyente, hindi pwedeng tumigil ang pag-aaral. Yes, ma'am. Kailangan updated kami parate, lalo na sa mga bagong technologies, bagong medicines, even yung mga bagong sakit. Kasi like for example, pag yung sa mga cancer, parating nag-iiba yan. Ngayon, yung Mpox naman, di ba ma'am? Meron din mga bago. Yung coronavirus noon, di ba? Yung mga ganung bagay, kailangan talaga very updated. Naku, kaya pala talagang totoo pala yun na tuloy-tuloy ang pag-aaral. Although talaga naman sa buhay dapat continuous learning. Pero talaga dito sa doktor, itong professional, kaya naman pirma pa lang. Pirma pa lang. Medyo maano na kaagad. Yung na kaagad yung kumukuha. Pirma pa lang, di ba? Oo, ang PF, di ba? Ang PF. Pero talaga naman po, namuhunan, hindi lamang ng oras, kundi yung, di ba, yung isip, karunungan, di ba? Yes. And yung panahon nyo talagang nakatutok at sabi nga dapat updated. Sige po, so isa na namang very interesting, makabuluhan na discussion ang amin pong ihahatid sa inyo ngayong gabi bago kayo matulog, bago nyo tapusin ang inyong araw ng Huwebes at bago kayo magsimulang maghilik. Di ba? Doc, ang ating programa, ito ay sa bayang napapakinggan at napapanood tayo sa Cable Link channel, ganun din sa Sinag Cable, nasa Channel 5 tayo dyan. Pero hindi lang yan dahil present din tayo sa mga socials ng DZME 1530. Naka-live streaming tayo sa FB, ganun din sa YouTube. And of course, sa FB page ng Buhay Metro, andyan din ang ating programa. Mapapanood at mapapakinggan po. So, napakahalaga po ng aming discussion ngayon. Sige, pero bago yung isi-share na information sa atin ni Doc Anton Roquel, bigyan daan natin ang ating opening prayer, Doc, sa oras na ito, sa ating episode. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa another episode ng programang Buhay Metro, Usapang Kalusugan. Focus po kami ngayon sa alagang natural na gabi-gabi ay isinishare po ni Doc Anton Roquel. Ngayon po, plano namin na makapag-share siya ng mas maraming information, lalo na may kaugnayan po sa herbal medicine, sa mga synthetic drugs, kung paano din na i-manage ang sakit na cancer at kung paano ito, kung ano yung mga dapat na pangangalaga na ibigay sa isang pasyente. Bigyan mo po kami ng sapat na knowledge at ganoon naman po understanding ang bawat isang nakikinig, nanonood sa amin po ni Doc Anton. At sa dulo, yun po mga mapupulot nilang mga kaalaman ay may apply nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Thank you. Ako, meron agad tayong fan. Yung aking ama, ang aking tatay na si Patrick Roquel din. Hello ba? Hello, Dad? Hello? Isa namang licensed medical technologist. Yes, ang aking father. Oo, yes, at narito naman sa studio yung kanyang manager na isa ring doktor, si Doc Elinor Roquel, di ba? Yes. Kaya talaga naman, yung mga informations po na ibabahagi namin ngayong gabi, talaga namang siguradong pakikinabangan mo. So, Doc, sige, bago tayo mag-first gap, no, ano yung ating pag-uusapan ngayong gabi? So, for today, gusto ko sanang balikan yung diferensya ng herbal pati synthetic. Tapos, pagkatapos nun, medyo pag-usapan natin yung cancer, lalo na sa mga, very viral ngayon. Let's pray for also Doc Willie Ong, di ba? Yes, sa kalagayan niya. And also sa mga cancer patients na rin. Araw-araw na lumalaban. And then, pag-usapan natin yan. Tapos, ano ba yung mga pwede natin gawin? Paano tayo makakaiwas with cancer? Though, alam naman natin na medyo mahirap ang pag-usapan talagang ganong sakit kasi medyo complex yan eh. So, try nating himayin at intindihin natin ng mas maayos. Yan, sige po. Correct. At sabi nga ni Doc Elinor na mami mo kanina, ang sa dulo talagang yung prevention is the key. Yes, no? Prevention is key. Screening is key. Lalo na with cancer, with any disease, early detection is key. Para malaman natin or para makita natin kung nandyan ba talaga yung sakit. And paggamit ng mga food supplement, yung mga paggamit ng mga gamot is a great way para makaiwas din. So, lahat yan pag-uusapan natin sa araw na to.
Oo, Doc. Kasi yun nga, minsan binabaliwala natin yung mga naririnig na natin. Pero Opo. yun nga, marirealize na kaya lang yun nga, di ba? Walang unang pagsisisi. Pero salamat nga dito sa ganitong pagkakataon. Kaya nga po, hindi sana natin nasayangin itong inyong mga maririnig. Kasi sa dulo, ang layunin po ng programa ay magbahagi ng mga makabuluhang kaalaman para nga sa masayang buhay, di ba? Kasi sabi nga, di ba, health is wealth, di Yes, ba, Doc? health is wealth, ma'am. Happy and healthy, ika nga nila, di ba, ma'am? Happy and healthy. Kaya nga si Doc, alam mo, yung paghihimay mo ng mga bagay-bagay dun sa alagang natural, marami din akong natututunan eh. Thank di you, ba? ma'am. Thank you. Ayun. So, At least- 9:16 na po ng gabi, nagbabalik po ang programang Buhay Metro, ang programang nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Usapang alagang natural po tayo ngayong gabi. Kasama natin sa studio si Doc Anton Roquel, in person. Yes, Ayan, yes, ma'am. oo. Gwapo rin si Doc in person, di ba? Minsan kasi sabi nila sa TV lang, pero in person po, gwapo may din pinagmanahan sa mga magulang. si Sir Patrick at si Doc Eleanor. So, sige Doc, may hahay ka. Ay, ano po, hello Oo. nga pala to Jade Demapolis, yung editor and producer ko sa Alagang Natural. Hopefully, plug ko na, shameless plug din man pa, diba dito yun? Sure, oo naman. So, imbitahan ko nga po pala kayo na mag-like, comment, subscribe, and share na rin ng mga videos, mga kaalaman sa Alagang Natural page. Mahanap nyo kami sa Facebook at also sa YouTube as well. Yun. Sige po. Kasi alam mo yung konsepto nitong alagang natural ay 'di ba hindi yung alagang natural hindi lang sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng mga kaalaman kundi yung papaano yung pag-aalaga ng bawat isang individual sa kanyang kapwa, Opo. 'di ba? Yun ay talagang yun yung malalim na kahulugan din itong ng segment na to kaya Isama oo, tayo. yes. Oo, yes. Kaya naisipan natin na isama dito sa ating programa. So, simulan na natin, Doc Anton. So, okay, talagang ngayon pinag-uusapan naman talaga yung herbal medicine at saka itong synthetic drugs. Besides, ang herbal medicine, meron tayo nung tinatawag na Tamalo, right? Yes, Na kung saan, tama. ito naman ay isang batas. Tama, Yes, Doc, the di ba? Traditional Alternative Medical Act. So, etong batas na to, para lang sa kaalaman ng lahat, this is to give way, kasi nga, meron tayong mga gamot na hindi naman socially na kayang bilhin ng maraming tao. So, kailangan meron tayong mga alternative medicines, may itong mga traditional medicines natin. And itong mga traditional medicine na to, matagal na itong nasa atin. Okay. So, ito yung mga ginagamit ng mga albularyo, yung mga alam ng mga lolo't lola natin, 'di ba? Na kadalasan sasabihin natin ay hindi, hocus-pocus lang 'yan o medyo Dr. Kwak-kwak 'yan. Pero itong mga bagay na to is napag-aralan din naman. And meron na talaga siyang may gamit na siya nung mga panahon na 'yon. It's just that pinaganda lang natin lalo, mas pinalawak lang natin lalo. That's why meron na tayo ng mga gamutan natin ngayon. Meron na tayong mga basis na mga paggagamot ngayon na doon din natin kinuha, doon din nag-originate. I see. So, yun po, yun yung tradition, yun yung alternative medicine na tinatawag. And then, ito namang synthetic drugs, paano naman siya naiiba? So, ang synthetic drugs naman is, ito yung mga chemical-based drugs na ginagawa sa mga malalaking laboratorio. So, hindi na ako magsasabi ng mga manufacturers, pero yun yung ginagawa ng mga factories. Yung mga araw-araw nating iniinom ng mga gamot kapag may sakit, may lagnat, may ubos, may sipon. So, ito yung mga alam natin. Yung usually nakikita natin sa mga botika, sa mga ospital, yun yung mga synthetic drugs na tinatawag natin. Yun, ma'am. Opo. So, kailan, Doc, ang napapansin ko sa mga tao, mas pinapaboran talaga nila, mas mataas ang kanilang paniniwala, kumpiyansa, kung yung mga synthetic drugs ang gagamitin. Yes. Sa kabila na meron namang batas talaga na nagpapahintulot na may benepisyo ang mga alternative medicine. So, paano po ba yun babalansehin ng isang individual, especially ng isang may karamdaman? So, ganito kasi yan. Ang synthetic drugs, pagkasabi ko nga, these are chemical drugs. Okay. So, itong mga chemicals na to, meron din itong pinanggalingan. Hindi naman yan biglang sumulpot, hello, surprise, andito na ako. 'Di ba? Wala namang ganun kaagad. Meron lang mga iba na via chemically derived lang talaga. 'Di ba? Pero lahat yan nag-originate din sa herbal. So, miski ang
paracetamol na nanggaling yan sa isang halaman, yung mga nakukuha natin sa mga pang-ubot sipon, nanggaling din yan galing sa lagundi, 'di ba? Yung mga ibang pain meds katulad ng sa atin sa may Flavon Pro na for recovery supplement siya, na yung mga ibang gamot na panglaban sa pananakit ng mga kasukasuhan, nanggaling din yan sa mga herbal natin. Ngayon, ang nangyayari kasi dyan, from herbal, kino-concentrate nila. Hinahanap nila kung ano ba yung particular na chemical na yon or particular na ingredient, 'di ba? Tapos kino-concentrate nila para yun yung gagawin nilang chemical drug. So, dun din yun nanggagaling sa herbal din. Oh, naku, napaka-importante ng paliwanag mo na yun. So, nanggaling din siya doon. Yes. Ginawa lang concept para maging mabilis ang epekto. Yes, para mas mabilis yung epekto at sakto yung epekto. Sakto yung epekto. Para bang kunyari, for example, ang isang maganda dyan si lagundi. Kung alam nyo na ang lagundi sa ibang bansa, ginagamit din yan para sa lagnat. Ginagamit din yan para sa merong mga may sa gout. abroad ginagamit sa na abroad, rin. Sa ibang lugar, sa ibang Asian countries, di ba? Pero sa atin, para siya sa ubot asthma, di ba? So, yung ganung bagay kasi napakalawak. If kung titingnan mo, lagundi, ubot asthma, 'di ba? Yung sa ibang lugar ginagamit nila for other stuff. So ang kailangan nila diyan is hahanapin nila ano yung particular ingredient na yon para mas maging effective. Yun yung sa side ng synthetic drugs. I see. So kailan magdedesisyon ang isang may sakit kung ang gagamitin niya ngayon mas paboran niya yung synthetic drugs o yung herbal, considering Doc, considering na may pasabi mo nga, pareho namang may pinanggalingan. Kaya lang yung synthetic drugs, nakakadagdag kasi yung pag-process sa kanya, yun naman yung nagbibigay ng ng side effect. Tama ba? Yes. So ako, ang parati kong masasabi is listen to your doctors. So, pakonsulta ka. Sabi ko nga noon, pati sa mga ibang videos ko, anything na sobra or anything na kulang is nakakasama sa katawan. So, bago uminom ng mga ganitong bagay, bago mag-test try ng mga bagong gamot, maraming mga ibang dyan na gumagamit ng ibang gamot, di ba, na hindi natin alam kung ano yung action niya, yung mode of action, na nagiging detrimental lang din sa katawan. So, best pa rin is kumonsulta sa doktor, di ba? And if kung kunyari, for example, gusto niyo mag-try ng food supplement or gusto niyo mag-try ng alternative medicine, pwede ninyong itanong sa mga doktor ninyo and they will be happy to answer and to explain kung ba't kailangan mo or ba't hindi mo kailangan yung mga bagay-bagay na iinumin. Kasi narinig ko one time doon sa isang talk mo na pag yung mga herbal din ay sobrang nasobrahan, meron din pala siyang side effect eh. Yes, lahat nga is may side effect. Okay. Best example nan kung isipin nyo, gawin na lang natin simple. For example, ang tulog. Ang tulog is maganda sa katawan ng tao. Sinasabi ng marami na kailangan mo ng tulog. 8 hours of sleep, 6 to 8 hours of sleep is good for the body. Pero pag ikaw naman ay sobra-sobra sa tulog, 'di ba? Mahirap 'yon. Okay. Or if kung ikaw naman ay kulang sa tulog, na 2 oras ka lang natutulog kada araw, pangit din 'yon sa katawan. So, yung ganung bagay, lahat 'yan na-apply natin. Sana mapulot ng mga viewers natin yun na anything na sobra, anything na kulang, nakakasama talaga sa katawan yan. Ayun. Ako, napaka-clear nung paliwanag mo na yun na, Doc, no? Apo. So, okay. So, ngayon, andyan, kanina sa opening, sinasabi nga natin na ang daming lumilitaw na mga sakit ngayon. And then, sobrang parang sobrang rampant, tama ba yung term ko, na ang daming nagkaka-cancer and all. So, paano ba to? Paano ba haharapin ito ng bawat isa? Yung itong sari-saring naglilitawan ng mga karamdaman, Doc. And then, napakaraming may sakit na cancer. Okay. So, beforehand, sa totoo lang para sa akin, medyo hot topic, hot issue yan, na kung maganda ba na dumadami ang cancer cases. How I see things is that gumaganda din kasi yung pagsiscreen natin, yung pagdedetect natin ng cancer. And at least ngayon ng mga taong bayan, ng mga pasyente, ang mga viewers, pag may naramdaman sila, andaling mag-search sa internet, andaling nilang magkonsulta sa doktor, may mga teleconsults na tayo ngayon, 'di ba? Andali na nilang lumapit at maghanap ng information. So, for me,
kahit papano, kahit tumataas ang cases, at least naaagapan natin. Like sabi nga natin kanina, early detection and prevention para bago umabot sa ganung punto is kinakailangan para maagapan mo yung mga ganyang sakit. Lalo na yung mga chronic illnesses like cancer itself. So for cancer, para kasi sa akin, how we learn things is that itong cancer kasi, isa tong rebuilding cell sa katawan. So, ibig sabihin nan, pag ibig sabihin, rebuilding cell, tama ba yung lahat tayo may cancer cells? Okay. Tama ba? Pero naging active lang. Parang ganun. Tama ba? Correct me. Medyo tama na medyo hindi po. So, technically kasi, ang cancer cell nga, meron naman tayo talaga. Normal na cell yan, na biglang naisip niya, uy, magre-rebelde ako sa araw na to. Ganun yun. Okay. Pero, hindi siya nakaka-apekto kung siya'y isang cell lang. Ang problema ng mga cancer cell na to, isipin natin silang napaka-charismatic na tao. Manghihikayat sila ng mga ibang cell para maging magrebelde dun sa isang area na yan at sasabihin natin, hindi, kukunin na natin tong lugar na to. Parang ganun ang mga cancer cell. So, until marami ng cancer cells dun sa isang area na yon, 'di ba? Nag-iba na yung itsura ng organ na yan. Yun ang nangyayari with cancer cells. Ganun yung technically simplest basis. Naku, ang clear na, no? Ayun pala yun. So, parang tuloy, kaya kung, nandito siya sa isang organ mo, dahil nga napapabayaan mo na rin siya, kaya dito tayo mamusyo. Tama ba? Parang ganun yung nangyayari dyan. Ganun yun. So, kumbaga, gumising lang yung normal na cell sa araw na yon at sinabi niyang, I choose violence. I choose difference. So, parang ganun yung nangyari doon. Na, yun nga, isasabihin niya, hindi, maging radical na ako sa araw na to, parang ganun, or magre-rebelde na ako sa lugar na to. So, yun yung pinaka-simplest basis na ang cancer. Kasi ang cancer, technically speaking, wala naman yung mga preventive measures. May preventive measures, pero hindi yan madaling ma-detect kaagad na, uy, meron kang cancer. May mga ibang mga test na kailangan ka para makita dyan. So, yung for example, ang cancer kasi is parang loto. Parang loto yan. Loto. In such a sense na lahat siguro nang pwede mo ma-check sa pagkakaroon ng cancer is na-check. So, unfortunately, itong loto na to, ito yung loto na ayaw nating maging manalo doon. Or ayaw mong manalo sa ganung loto ng buhay, di ba? Oo. So, unfortunately, like for example, balikan natin si Doc Willie. So, sorry, sad to hear naman na nangyari sa kanya. Although sabi niya, gamitin siya example So, kaya po natin, sabi niya, gamitin siyang ehemplo. Maging ehemplo. So, for cancer kasi, ang nakikita natin dyan is that, yun nga, masyado nga lang nanalo si Lotto, lahat ng mga basis. Ano ba yung mga additive factors dyan? Nandyan pumapasok yung kinakain mo sa pang-araw-araw. Ano yung lifestyle mo? Kung naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ba ng alak? Kasama na rin dyan kung, again, stress. Stress is a big factor. 'Di ba? Kung masyado kang stress sa work, hindi ka na nakakatulog, maraming nag-iibang balances sa katawan mo, 'di ba? And tama yung sabi nyo kanina, kapag napapabayaan, 'di ba? Doon niya sasabihin na, sige, mag-iiba ako. Yun. So, may ganung nangyayari din talaga sa katawan. And then another factor is genetics. So genetics din pala. Yes. Okay. So kung kunyari, mayroong kang kamag-anak, mayroong magulang, mayroong kang kakilala sa pamilya mo. Pamilya, hindi po yung mga kapitbahay. Pang ilang generation ba yun na dapat? Usually, malapit ang sinasabi nila first generation. Pero may propensity pa rin. Meron pa rin tsansa na if kung kunyari, kahit malayo na, pwede pa rin sa linya na yan. Na may cancer din sa genetics ninyo. So, maganda talaga if kung kunyari sa mga viewers natin or sa mga potential patients, di ba? Na kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo. And pag nagpapa-check up kasi tayo, at least doon nakikita. Okay. Kung meron, at yan ay nire-refer naman sa mga specialista, sa mga oncologist, di ba? Medical oncologist tsaka radiation oncologist. So, lahat yan is nagagawan ng paraan. Again, early detection, prevention is key para hindi nagkakaroon ng mga ganitong sakit. Sabi mo nga, hindi madaling makita kaagad no? Yes. Oo. So, paano yun kung yung isang, kasi nga, di ba sinasabi, kagaya ni Doc Willie,
na parang ang sinabi niya ay nagkaroon siya ng back pain. Tapos inakala niya na lang na aging and all. Paano nga kung ganun lang? Kaya kasi minsan ayaw nga natin magpa-check baka ganun. Tama bang, well, hindi naman para i-judge ko si Doc Willie, pero ibig sabihin, paano ba yung mindset dapat natin sa ganong situation? So usually kasi, kapag kunyari meron kang, for example, gamitin na natin example si Doc ngayon. For example, back pain. If yung back pain mo is hindi nawawala or hindi naayos with, let's say, for example, rehab, hindi naayos ng pagpapayat, hindi naayos ng magandang upuan, 'di ba? Or sa tamang postura, hindi naayos yun lahat. Ang mangyayari kasi dyan is dapat titingnan na ano ba yung other causes na ito. And yung mga other causes na yan is makikita din ng mga doktor. Unfortunately, sa nangyari ka lang kay Doc Willie, very ironic, di ba nga, na doktor si Doc, and yun yung naging sakit niya, is that, matigas kasi ulo namin eh. Oo nga. Pero besides that, joking aside. Ang pinakamahirap daw gamutin mga doktor. mga doktor. Bato-bato na lang sa langit pero ayun nga, ang isa sa mga bad traits nga kasi namin is dahil feeling namin, alam na namin lahat. But yet, again, pag nagkasakit ka, pasyente ka na rin. And you have to seek help. So, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kagaling si Dr. Google, di ba? Kahit gaano kagaling ka sa pagre-research, pagbabasa, as much as possible, always check, always ask, always consult. Consult the experts, consult the specialist. Yun yung sa akin. Kaya sinasabi talaga ni Doc Willie na gamitin siya example. No? Yes. So, Doc, babalikan natin yung ating napakagandang topic. Sabi nga ni Doc Eleanor. Oo, ang ganda raw. At saka, mag-shoutout din tayo o ako sa aking sponsor na aking damit. Ang Deluxe Shop. Good Eve, Ma'am Aida and Doc Anton. Hello, ma'am. Si Miss Jel Evasco. Hello, ma'am. Hello, Miss Jel. Okay. So, thank you for watching, ha? Hello din kay Liwina T. Ayan. Gandang gabi po, Ma'am Aida at Doc Anton. Bawat salita na nilalabas ni Doc Anton talaga napakahalaga. Kaya huwag niyo pong palalampasin. So, yan. Nagkaroon na po kayo ng idea, more or less, paano nadidevelop yung cancer cells sa ating katawan. And siyempre, paano to i-manage. And yung mga treatment na ginagawa po sa cancer patient, paano ba yan? Enough ba yung knowledge natin tungkol po dyan? Para kung dumating tayo sa situation na yan, alam natin kung alin yung ating pipiliin. Pero wag naman sana. Wag naman sana kahit sa mga viewers natin. Yeah, of course. Yung ating, stay happy and healthy. Sabi nga, di ba, ni Doc, yun nga prevention is key. Yes. So, yun, kailangan eat healthy. Yung lifestyle. Eto na po, yung ating gabi-gabi na ipinararinig sa inyo. Dagdag kaalaman mula kay Doc Anton sa ating segment na Alagang Natural. I-discuss niya dito yung, kanina napahapyawan natin yung halamang gamot. Siyempre, hatid po sa atin ng Immune Advance at ng Flavon Pro na mga produkto ng Rich Corp. Panoorin at pakinggan natin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Magandang araw mga kaalagang natural. Ako nga po pala si Doc Anton Roquel. Nagbabalik para sa ating next topic na halamang gamot. Gusto ko sanang mas bigyan nating tuon or bigyan spotlight natin yung mga halamang gamot na accredited na ng DOH dito sa ating bansa. Yan ang lagundi para sa cough at saka asthma, sambong bilang isang diuretic, ampalaya na nagpapalower ng blood sugar, bawang para sa lowering ng blood pressure, siyang gubat sa mga intestinal problems, Acapulco for fungal infection, kasama na rin dyan ang ulasimang bato o pansit-pansitan para sa gout, yerba buena para sa anti-inflammation or para sa pananakit ng mga kasukasuhan, nyog-nyogan para sa mga anti-parasitic, at yung pinakilala natin yung bayabas na ginagamit panghugas ng mga ating sugat. Pero parati nating tandaan na ang herbal na gamot ay gamot pa rin. Kaya dapat wag nating
basta-bastahin dahil ito yung merong sarili nilang mga side effects at meron din naman itong sariling mga benepisyo nila. Tapos tanungin natin sa mga eksperto, sa mga doktor kung para sa inyo ba yung ganitong gamutan. So, ayun mga kailangan natural. Maraming salamat. Stay happy and healthy. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun, nagdadamagano ka naman. Puno ko ang bilis ng oras, no? Nagbabalik po ang Buhay Metro, usapang kalusugan. Ang amin pong tema ngayon, alagang natural. Ang kasama natin sa studio ay si Doc Anton Roquel. So, Doc, balikan natin, ha? So far, okay naman. Nawala na ba ang, hindi ko naman nakita at naramdaman na kinakabahan ka. Para kang... Oo, kung di lang to gabi. Di ba, alam ko you're too busy rin. So, Doc, balikan natin yung discussion natin, no? Usapang cancer, no? So, yun nga, kung talagang na-neglect, hindi na naagapan, oo. So, paano, ano yung kasi usually, di ba, pagka may sinabing doktor, cancer. So, minsan, di ba, yung iba nga, hindi talaga kinakaya, bumabagsak na yung kanilang, spirit, ganyan, so nalulungkot na. So, ano ang unang step na dapat gawin ng isang pasyente na naka-receive ng ganong balita? With cancer patient kasi, lalo na kapag sa unang beses, may team naman yan. Depende sa cancer kung ano yung tinatawag naming definitive treatment or yun yung pinaka-treatment talaga para matanggal yung cancer or yung tumor sa katawan. So, usually, ang definitive treatment, surgical yan. So, pag sinabi nating surgical, tatanggalin yung tumor dun sa parte ng katawan, di ba? Pero kasi, hindi pa 100% na sigurado na kapag tinanggal yon, may mga kaso na sasabihin nila nagre-recur or meron naiiwan or may natitira. That's why may kasama pa yan na mga medical oncologist. Okay. So, dito pumapasok yung systemic treatment na pag sinabi natin systemic, yung pangbuong katawan, di ba, na chemotherapy. Meron din naman tayong targeted lang sa isang lugar, which is yung sa radiation oncology. Medyo bago. Highfalutin word, di ba? So, medyo, na radiation oncology. Medyo complex siya. Okay. Specialty, bago. Di ba? So, ito naman, targeted yung area. Kumbaga, kung saan lang papadaanin yung beam, doon lang din yung maaapektuhang mga lugar. But then again, may mga pros and cons tong mga treatment na to. Hindi, yung isa is lahat, sabi ko nga, since systemic tatamaan lahat. Yung chemotherapy ito. Sa chemotherapy. Pag sa radiation therapy naman is, sabi nga nila nung mga iba is that yung particular na area lang kasi yung target lang. Which is sometimes is not enough kasi baka mamaya meron ngang ibang lugar na pinuntahan yung cancer. So again, sabi ko, this is a team. So, it is a multi-specialty discipline kung saan lahat ng mga doktor na yan is nagtutulong-tulong para mapagaling si patient. So, doon yan. So, usually kapag merong
pasyente na nakatanggap sila ng very, very sad news of cancer, nadaan sila. Marami yan titingnan. So, for example, kung breast cancer yan, tatanggalin muna yung breast or tatanggalin muna yung lump. And then, doon pag-uusapan if kung kailangan pa ba, ano pa bang next step. Diba? And, ang kagandahan lang kasi sa panahon ngayon, marami na tayong mga detection. May modes of detection. So, etong mga modes of detection na to, usually may mga age group yan eh. So, pwede nilang tanongin, madami kasing cancer. So, pwede nilang i-search or pwede nilang tanungin sa mga specialties nila, sa mga specialists nila or sa mga kaibigan nilang doktor, 'di ba? Para at least kahit papaano alam nila kung sa tamang age ba na to, kailangan nagpapa-check up na sila, 'di ba? Kasi may mga ganun, ma'am. So, ang gandang example, yung sa breast. Usually, ang mga may breast cancer, lalo na sa mga babae at age 40, nagsisimula. Pero kung meron silang kamag-anak na may cancer na nun, mas maaga dapat yung pag-detect parang sa kung kanila 40 yung possible na magkameron siya, dapat at as early as 35, age 35, magpa-check kung na. mga high risk. So, maraming definitions, maraming guidelines na makikita natin. And, again, very happy lahat ng doktor. Miski general practitioner yan, miski specialista yan, they would be happy enough na to explain ng mga ganong bagay. Or, better yet, katulad ng mga channel ko sa Alagang Natural, pwede din sila mag-search sa mga ibang channels na pinag-uusapan ng mga ganyang bagay. And, matututo sila. Marami silang matututunan sa ganun, ma'am. Shout out din tayo kay Dr. Joanna Velarde. Ay, hello. Sino yan? Girlfriend ko po. Ayun. Sabi ko na nga ba eh. Ang iyong girlfriend, anesthesiologist naman po siya. Ayun. Resident hello, Doc. po. Ay, hello. Okay. Sige. So, Doc, yung explain mo nga paano ba yung chemotherapy? Kasi yung iba mga medyo natatakot. Paano ba ginagawa yung chemotherapy? So, ang chemotherapy kasi, yan, kombinasyon yan ng mga chemo drugs, di ba? Na umaatake sa cancer cells. Unfortunately, ang isa sa mga downfall niya or side effects niya is that dahil dumadalo yan sa dugo, dumadalo yan sa buong katawan mo, dadaan yan sa puso mo, papunta dun sa area na tatamaan, di ba? Dahil systemic nga siya, lahat ng lugar is tatamaan niya. So, isipin natin yan na parang special forces ng nagamot na pumasok sa loob ng katawan, may warrant of arrest siya, huhulihin niya si cancer cell, pero hahalugugin niya muna lahat. Hahalughugin, sorry. Hahalughugin niya muna lahat ng lugar. So, lahat matatamaan niya. 'Di ba? So, ganun natin siya isipin na mapasok siya sa dugo, lahat ng lugar, iikutan niya, 'di ba? Tapos, dun siya magte-take effect. Dun niya papatayin si cancer cell. Hindi ko tuloy maiwasan na may halintulad siya sa paghalughog sa KOJC compound. Yes. Iba naman po hindi, atay. kasi, pero naintindihan ko tuloy habang ine-explain mo yon na ganun pala yung chemotherapy. Para, di ba doon sa KOJC, di ba hinalughog lahat yung buong compound? Di ba mga pinagbabakbak o sa ganun. So, yun yung ano niya. So, ganun pala. Yes, Naku, ma'am. yun po ha. Kaya parang nasisira yung katawan. Oo. Nasisira din yung katawan. O merong affected, merong downside. So, may side effects. May Marami side siyang side effects. Oo, kasi, pero kasi, effective siya. Na malakas talaga siya. Parang pag na-target niya naman yon, talagang huli. Talagang huli, ma'am. Mahanap at mahanap talaga. Ayun talaga. Naintindihan ko ng, grabe, hindi ko makakalimutan yan, Doc. Opo. Yung pala, sobra kasing very timely. Oo. Anyway, so, yun naman pala. So, yun yung pinaka-the best way pa rin. Well, pero yung sinasabing, hindi mo masasabing best. Again, Pero yung isa naman, depende po kasi talaga per cancer. Like, okay. may mga particular cancers na surgery ang definitive treatment. Balik tayo po dun sa definitive treatment. So, pag sinabi nating definitive, yun talaga yung paraan paano
matatanggal or yun yung planadong way para makuha talaga. Yung sa chemo, yung sa radiation therapy na mga ibang bagay, pwedeng sila din yung definitive treatment pero case-to-case basis yan. Depende yan sa mga cancer po talaga. Pero tanong ko lang, yung lahat ba ng age pwede na mag-chemo? O pwede mag-chemo? Lahat ng edad? Oo, yung kailan magsisimula yung age na pwede mag-chemo or meron din hindi pwede Actually, depende po yan sa mga specialist Like yung mga medical oncologists, sila yung makakapagsabi anong type of chemo, gaano katagal, gaano karami, anong gamot ang ibibigay. Kasi ano yan may mga kombinasyon yan ng mga drugs. Merong mga naka-pill, may naka-capsule, may tinuturok, 'di ba? So, yun yung medications na yon. So, I think wala naman nata based from experience, meron naman din kaming medyo younger patients na nakakapag-take, 'di ba? Ang alam ko lang na bawal ata sa mga magkikimo or medyo mas iniingatan nila yung mga buntis. Okay, mga buntis. Yeah, mga buntis. Meron din naman na mga ibang unfortunately terminal na. So gusto nilang natin is pakomportablehin yung buhay nila. So yung mga ganung bagay, hindi na option yung chemotherapy. Yung mostly para lang gumanda yung quality of life nila. Yun pala, no? So ipapasok pala yun sa sa ugat. Sa ugat mo. May mga paraan sila. Intravenous kung tawagin. Oh, I see. Speaking of gamot, kanina banggit mo, itong ating Immune Advance at Flavon Pro, merong latest study na talagang, kasi 'di ba nung last COVID-19 talaga naman deklarado siya na nakatulong talaga sa COVID-19 virus. Sila Gundi, no? So, ngayon may mga bagong developments ng study na talagang meron naman siyang anti-cancer properties and anti-inflammatory. Well, for me, fairly new. Kakabasa lang din kasi. Kaka-research ko lang and kakadaan ko lang. But these researchers are already, matagal na sila. So, like for example, si Yerba Buena, meron sa Flavon Pro natin. Meron siyang particular na active ingredient na pwedeng i-search ng mga viewers natin para mabasa din nila na dito nakita yung for pain siya, analgesic si Yerba Buena. 'Di ba? Ngayon, pag sinabi natin kasing analgesic, ito yung pangpawala ng mga sakit ng kasukasuhan. Sa isang study na nakita or nabasa ko pag sinearch nila sa internet, makikita din nila na meron nga silang study doon for mild to moderate. So, ibig sabihin natin ng mild to moderate, kumbaga sa pain score, umaabot yan ng mga 5 to 6. Diba? Sa pain scale, 5 to 6 over 10. Ito yung mga pasyente na binigyan nila nung pagkabunot ng ipin, pagkatapos mabunutan ng ipin. Syempre, masakit yun. Masakit. Diba? So, ang nangyari doon is, binigyan sila ng Yerba Buena and nakatulong sa kanila yon. So, hoping, di ba, na with the research na alam natin na ganun, pati yung mga ganitong food supplements natin is nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Kahit hindi sila sumasakit yung katawan, at least, naaagapan nila. Kasi nga, prevention is key. Ayun, naaagapan para hindi na tayo dumating dun sa punto nga na mag-chemotherapy tayo na kung saan ang sinasabi mo nga, parang may tamaan ng tamaan. Basta meron kaming target dyan. So, and itong Immune Advance, ito ay isang, ina-explain yan sa akin ni Sir Pat kung gaano ka epektibo yung mga pinagsama-sama dyan na mga medicinal plants. So, beforehand, gusto ko sanang i-explain muna, ano ba ang synergistic effect? Parati nating narinig synergistic. Diba? Para narinig yung left and right. Pag sinabi kasi nating synergistic, ito yung pinagsama natin, yung dalawang bagay, and then nung pinagtugma, mas maganda or mas effective yung epekto niya. So sabihin natin, for example, pinakamaganda, which is kailangan kong gawin, ang pag-eeksyersisyo at pagtulog ng maganda, pag pinagsama mo yan, papayat best medicine ka. Niya. Best medicine. Gagaling at gaganda katawan mo, gaganda ang outlook mo sa buhay, di ba? So, yun is synergistic. So, for example, si Immune Advance, yung tinatawag nga namin quad power formula, di ba? Na meron kang lagundi, moringa, sodium ascorbate, and zinc. Pag inisa-isa natin kasi to, ang lagundi, alam nating maganda sa ubot asthma.
Ang moringa naman, alam natin na ito'y superfood. Okay. 'Di ba? Ma-rich Yes, in yes. vitamins, nutrients, and minerals. Ang sodium ascorbate is technically vitamin C, non-acidic vitamin C. Non-acidic, yes. And then zinc is, ang isa din is immunomodulator, which is kailangan ng buong katawan natin. So, nung nakita na itong mga benefits na to, pinagsama-sama natin, at least kahit papaano nakita natin na, effective siya na food supplement, na maganda siya para sa may ubo, or dun sa mga may hika, na para makaiwas sila sa pagkakaroon ng hika. And na ang kagandahan din, since herbal, is meron siyang fiber. So technically, para ka lang din kumain ng konting salad, pero nakalagay sa maliit na kapsula. Diba? So, ayun. Ayun. So, yun, synergetic siya. Yes, synergistic, Best, yes. kumbaga ano yun kumbaga sa magpa-partner, perfect combination. Yes. Tama ba, Doc? Magandang Perfect. maganda Perfect yung combination. result. Perfect Yan, combination. oo. Para din sa mag-partner yan, na parang kailangan pareho kayo ng feel, di ba? More or less, para nagkakaintindihan. Yes. Tama, ganun yun. So, Doc, having said all those information, so ano talaga, ano yung dapat maging lifestyle ng isang individual? Kasi syempre talaga namang although syempre pagdating naman ng matanda ka na, humihina talaga yung immune system. So mahalaga ba talaga na meron tayong mga supplements sa vitamins. sa ating katawan? So, well, ganito po kasi yan. Pag kunyari, let's say, sa healthy na tao, best pa rin kasi talaga na nakakain ka ng nutritious meals. Nutritious ibig sabihin ng nutritious, meron kang karne, meron kang gulay, meron kang prutas, meron kang kanin. And hindi ka sumusobra. So, if you have nutritious meals every day, 3 times a day, technically, hindi mo kailangan ng mga vitamins or hindi mo kailangan ng mga food supplements. Pero let's say for example, ma'am, kayo on the go kayo parate. Ako medyo busy sa kung magjo-duty man or may trabaho sa office. Yung mga viewers natin, paminsan marami silang ginagawa. Hindi sila nakakain ng masustansyang pagkain pang-araw-araw. The best way to go is to have your multivitamins, to have your food supplements, kasi ito yung makakatulong sa inyo. Pero then again, sabi ko nga, kung may nararamdaman kayo, do not self-medicate. Kung may nararamdaman kayo, ask specialist, seek consult, 'di ba? Para at least maagapan ka agad. At ang mga ganyang bagay naman, kung kunyari may gusto kayong itik or may gusto kayong itry, maraming mga fad ngayon kung paano pumayat, magtuturok, or may inumin or hindi kakain, or may special na inumin sila, 'di ba? Etong mga bagay na to, pinapasok kasi natin to sa katawan. So, pag pinapasok natin to sa katawan, it's detrimental, ina-absorb to ng katawan natin, di ba? And hindi natin alam kaagad yung initial effect. Lalo na if kung narinig mo lang sa iba. Like, for example, kung sa akin, gagana siya, baka iba yung epekto sa inyo, ma'am. Di ba? So, again, hindi yan by the book na kung anong linya na to, ito talaga yung epekto na mabibigay niya. So, iba-iba pa rin yan. Pero ang alam natin is that kung you have a good nutrition, if you have good rest, 'di ba? You have a good lifestyle, is mapapaganda mo yung outlook mo sa buhay. So, for example, sa atin nga na working tayo, good supplements, mga ibang gamot na multivitamins, ganyan, would definitely help. And ano yung yung vitamins talaga na, kunyari, yung iba talaga, hindi naman makuha lahat, di ba? Pero ano yung mga vitamins na talagang hindi dapat mawawala sa atin? Yeah. So, yung usual is, syempre, vitamin C. Vitamin C kasi, pag tinignan natin yan, marami yung chemical pathway or marami yung mga biochemical na bagay na ginagawa sa katawan natin. Alam nyo ba na ang vitamin C din para pampaglow ng skin, pampaputi, kasama din yan. Pag kunyari, sa mga viewers natin na nagugluta, mag-vitamin C din kayo, ha? Pero dapat hindi sobra ang vitamin C kasi pwede ka again, kung acidic ang vitamin C mo, mangangasim ka naman. Kung sobra naman sa vitamin C, yung iba nanililaw. Diba? So, kaya dapat non-acidic ba? Yeah. I mean, non-acidic, basta meron tayo. Okay. So, ang best way na vitamin C, prutas.
prutas talaga para sa akin dyan. Sasabihin nila, pag nagprutas naman ako, follow-up question na lang, ma'am. So, pag nagprutas ako, masyado namang matamis, baka magka-diabetes ako. Yun yung sinasabi ng iba. Yes. Well, I'd like to clear out na ang mga prutas is good. Ang sugar, actually, ng prutas is a healthier alternative. Yeah, Natural. And also, meron kang mga fibers dyan. So, etong mga fibers na to, pag kumain ka ng prutas, kahit papano, malalabas mo din. Mapupups mo din siya kaagad. And also, sinasama niyo yung mga ibang mga toxin sa katawan mo, ganyan. Diba? So, another thing na kailangan natin tingnan yung mga food na rich in antioxidants. Ano ba yung antioxidants na yan? So, pag nag-i-age ang cell, dumadaan yan ng oxygenation. Nagkakaroon yan or parang tumatanda sila. So, ang mga antioxidants is tatanggalin tong mga oxygen factors na to. Yung mga reactive oxygen species. Diba? Tapos, tatanggalin niya sa katawan. So, antioxidant siya in such a sense na tatanggalin niya yung pagkatanda. Technically, parang ganun siya. Parang tatanggalin yung pagkatanda or parang nililinas niya with the antioxidants. So, yan. So, again, meron yan sa mga gulay natin, sa mga prutas. Diba? Ano pa ba? Vitamin B. Vitamin B, yung mga B complexes natin, malakas din yan na kailangan din natin yung pang-araw-araw. Ang vitamin B is actually, natandaan ko nga, dumaan yan sa video ni Doc Willie na pampasaya yan, na present yan sa mga kanin, present yan sa carbs, sa saging, yan, yung parating madalas, and nakakapagpaganda siya ng mood. So, ayun, those are only some ng mga vitamins and minerals na at saka mga kailangan natin na pang everyday. So, ayun, ma'am. Ayun. So, naku, sarap magkwentuhan, Doc Anton, ha? Ang dami kong natutunan na pulot. So, lastly, yung iyong gustong iwang statement sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Okay. Sige, go ahead. So, para sa ating mga viewers, my last message is that kahit anong sobra ay nakakasama din kasi. So, hinay-hinay lang kung sumasobra at kung kulang naman, dagdagan natin ng onte. And kung kayo may nararamdaman, kayo magpakonsulta kaagad. Dahil sa pagpapakonsulta, prevention is key. And dun kayo gagaling or dun nyo malalaman kaagad kung meron ba talagang problema. So, again, stay happy and healthy. And like, comment, subscribe sa aming page, sa Alagang Natural. And ayun, maraming salamat again. Maraming salamat, ma'am. And maraming salamat, team, dito sa studio ninyo. Okay. And thank you also, Doc Anton Roquel. Isang karangalan na masama ka namin ngayon sa studio. Tuwan-tuwa yung aking mga team dyan. Ayan sige. Po. Ay, last na, ma'am. Yung sige. Mga products pala natin is available via Shopee and Lazada. And if kung message kayo sa Facebook namin or mag-comment kayo, pwede din po kayo magtanong if you're interested in our products din po. Ayun, oo nga. So, ayan, punta po kayo. Yes. Ayan po yung page. Hanapin nyo lamang po. Pwede kayo mag-comment at magparating ng inyong mga concerns at other related matters. At ito po, bago tayo tuluyang magpaalam, ihabol natin ang gabay sa matamis na buhay. Gabay sa matamis na buhay. Sabi ni Jesus, hingin mo sa banal na espiritu na patahimikin ang iyong isipan upang marinig mo ang maliit kong tinig na nasa sayo. Ako'y patuloy na nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga salita ng buhay, kapayapaan at pag-ibig. Dito mo ituon ang iyong puso upang matanggap mo ang sangkatutak na pagpapala. Ipaalam mo lang sa akin ang iyong mga kahilingan at hintayin na darating at matatanggap. Isa na naman po napakatamis na paalala sa atin ni Jesus, kaya kung wala ka pang relasyon sa Kanya, simulan mo na. Kung gusto mong maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na nakakaranas ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. So, dyan na po natin winawakasan ang ating pang Thursday na edition ng programang Buhay Metro, Alagang Natural, ang ating naging tema ngayong gabi kasama si Doc Anton Roquel. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin sa Luzon, Visayas at Mindanao sa narating na ating broadcast sa Ibayong Dagat. Sa lahat po ng mga nag-comments, bumati, nag-engage po sa aming discussion ni Doc at sumama sa amin hanggang sa matapos. Maraming salamat po sa inyong oras, panonood at pakikinig.
pakikinig. Sir Patrick, thank you. Salamat Doc po. Eleanor at si Doc Velarda, Doktora Velarde. po, si Ayan, Johanna. hello din. Thank you. Bye. Oo, sige po. Susunod na po ang programang Oras ng Himala. Antabayanan niyo po. Ako po si Aida Gonzalez. Ako po si Doc Anton. Ayan. Marami pong salamat. Magandang gabi. To God be the glory. Bye! Bye, Doc! Ma'am, thank you. Ay, akin palang mga staffs. Ayun tuloy. Thank you, Engineer Wilfredo Catibos, Engineer Joey Nunag, si Jericho Senko, at si Melay Ocampo. Bye! Ay, si Premi Belamala at si Judea Bernardo. Bye-bye! Excited, John. Bye po. Buhay Metro, ang programang nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi ang kapresyon. Buhay Metro, kapupulutan ng iba't ibang kaalaman mula sa kung saan-saan. Gabay sa matamis na buhay, may kamustahan. Alamin kung ano ang dapat. Mga payo ng marimong concern, lalo na kung yan ay tungkol sa tibok ng puso. Buhay Metro, Lunes hanggang Biyernes. Makakasama si Ate Aida Gonzalez. Gabi-gabi, pagsapit ng alas 9. Buhay Metro, kinig na dito sa DZME 1530. Ang Radyo 1.